Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, napikon itong si Sara Duterte, no? Napikon po siya dun sa isang bahagi ng affidavit ni Ramil Madriaga. At ano po, bakit po nabwisit? Bakit po tinamaan itong si Sara Duterte, ha? Dito sa isang statement na ito. So ang sinasabi po doon ay si Sara Duterte ay mahina ang ulo. Ha? At yung kanyang grades diyan sa San Beda Law School ay mukhang inareglo lamang. Yun po ang sinasabi. Ha? Kumbaga ano bang tawag doon? Yung bagsak ka naman talaga pero nagawa ng paraan para ipasa yung mga grades. So ganun lumalabas po ayon po sa pagbubulgar ni Ramil Madriaga na si Sara talagang kaduda-duda yung pag-aaral niya bilang abogado at yung pa nga nakapasa siya. So yun po sinasabi. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ano ang patunay na mahina talaga ang ulo ni Sara Duterte? Ha? Iba muna ito sa ugali. Yung pong laman ng kanyang isip, no? Yung laman ng kanyang ulo, bakit po natin nasasabi na mahina talaga ang ulo ni Sara? Alam niyo po, yung mga akto o mga ugali ni Sara Duterte na siya ay bully, mabalasik magsalita, di ba? Tingin ko po, pinagtatakpan lang niya yung mga bagay na hindi niya talaga naiintindihan at hindi niya kayang sagutin. O halimbawa po, sa mga budget hearing sa Senado kung saan inimbitahan siya. Ang ginagawa niya kapag mabigat na yung tanong tungkol sa DepEd, kasi dati siya ang sekretary ng DepEd, ay iniiwas niya, sasabihin niya, itong tao ko na lang ang sasagot. Mga ganon. So sa maraming panahon po, ang nakikita natin talaga na si Sara Duterte ay hindi talaga yung inaasahan mo na talino at husay ng isang abogado. Siyempre pag abogado ka dapat ano ka naman above average. Kasi mahirap talaga ang law. Hindi lang po sa pag-aaral pati yung makapasa ka. Pero yun nga, bakit pinagdududahan na ngayon itong husay ni Sara Duterte? Sapagkat sa totoo lamang po, mga kabunyog, mga kababayan, wala pa tayong narinig dito kay Sara na napaka-sensible ng mga sinasabi. Ha? Wala pa po tayong narinig na ganun kay Sara na sensible yung mga sinasabi niya. O halimbawa po natin, kung susukatin itong talino ni Sara, nung siya ay DepEd Secretary, ha? Tignan niyo po kung paano siya magdesisyon. O isang umaga, mukhang napagtripan ni Sara na ipaalis lahat ng mga dekorasyon, mga visual aids, mga poster sa mga classroom ng mga bata, no? Sa classroom po ng DepEd, no, yung mga eskwelahan. Lahat ng mga poster, visual aids na mga nakadikit sa mga pader ay pinatanggal po ni Sara. Sabi niya dapat blanco yung room para nakaka-focus yung bata sa pag-aaral. Nung siya'y DepEd, yan po ang kanyang desisyon. Ang tanong dyan, nagkonsulta ba si Sara? O naisip niya lang, o may nabasa lang siyang isang articles, at bigla-bigla niyang ina-apply po yan sa Department of Education. So yung mga ganon, halimbawa, hindi ba naisip ni Sara Duterte na yung ABC na mga letra na nakapaskil sa pader ay nakakatulong sa pagbabasa ng mga bata? Yung halimbawa, yung mapa ng Pilipinas, o nung elementary o high school tayo may ganyan na nakadikit sa pader sa ating mga room, yung mapa ng Pilipinas o kaya globo. Nakakatulong yan, di ba, sa pag-aaral ng mga estudyante. Pero yun nga, sa example ko na yan, si Sara basta nagdesisyon lang. Wala siyang konsulta, walang analysis, walang mahabang pag-aaral, basta trip niya. So, ganun po yung mga example ng mga palakad niya dyan sa DepEd. Nakitang-kita mo, wala siyang alam.
Wala talaga siyang ang alam, no? Mga kabunyog, mga kababayan. In fact, hindi nga din siya talaga galing sa education sector, di ba? Pero kahit na, dahil siya'y abogado, siyempre may ano siya, sinasabi, abogado siya, nakapasa siya, inaasahan natin na ano, kahit pa paano ano ito, matalino ito. Pero wala nga po wala po tayong nakitang anumang talino niya sa pamamahala. Honest opinion po 'yan. Kung meron kayong alam na ginawang matalinong desisyon ni Sara Duterte, ipaalam niyo sa akin. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Sa totoo lang. Ngayon, isa pa po sa mga talagang masasabi nating mahina talaga ang ulo ni Sara Duterte. Tignan niyo po, nung in-interview siya ng media, ha? International media. Yung mga simple po na construction ng English, namamali pa siya eh. At yung pagkakamali naman niya is very talagang malaking pagkakamali. Ha? Paminsan-minsan namamali tayo ng grammar, okay lang yan kasi Pilipino tayo. Pero yung English mo ay mali-mali at sasabihin mo itok-atok, di ba? Sabi niya doon sa isang interview, itok-atok. So, ano ba to? Abogado ba ito? Alam niyo kung ito'y sabihin nating karaniwang graduate, maiintindihan pa po natin na talagang may mga college graduate naman na hindi talaga mahusay sa English. Pero, ikaw abogado ka, syempre, yung command mo sa English language, ay kahit papano, ano ka dyan, angat ka sana dyan, di ba? Dahil abogada ka eh. Pero hindi talaga mag-reflect sa kanya ang pagiging abogada. Kumbaga, sa DepEd halatang halata na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ganun po yun. Kaya siya hanggang galit na lang, hanggang bully ang ginagawa ni Sara. O halimbawa, yung libro niyang ang munting kaibigan ba yun o ang aking kaibigan. Tinatanong lang siya kung anong laman noon o dinadaan niya sa galit. So yan po yung mga patunay na talagang mahina ang ulo ni Sara Duterte. Ha? Halimbawa, ano yung solusyon niya sa krisis sa langis? O sinabi niya dapat basic po yung sinabi niya sa totoo lang. Kaya hindi ko na matandaan yung sinabi niya sapagkat wala talaga eh. Wala siyang sinasabi na mga plataforma de gobyerno niya kung sakaling manalo siyang presidente ng Pilipinas, di ba? Talagang ano siya eh, walang matino na sinasabi si Sara Duterte. Yun po. Yun po lamang, no? Kaya sa napakadaming pagkakataon talaga na magtataka ka. Ito ba'y abogada talaga? Hindi lang po sa paraan ng magaling ba siya mag-English o kahit hindi na magaling. Pero kahit basic English po, nahihirapan siya. Pangalawa po, hindi lang dahil sa English, kasi lengguwahe lang po yan eh. Hayaan mo na yung lengguwahe. O magtagalog siya, pero, o kahit Bisaya, pero dapat yung sinasabi, may sense. Wala pong sense ang mga sinasabi. Di ba? Sablay na sablay po, kaya pag tingin ko to, hindi to haharap sa mga debate nun, kaya hindi to humaharap. Kasi alam niya, sasablay siya. Alam niya, sasablay siya. Kaya, yan po yung nakikita natin kay Sara, no? So, yan ang patunay na mahina talaga ang ulo. At yun nga, yung kwento dyan sa Ramil Madriaga, yung pagkakapasa niya po sa law school, yan ay areglo na lamang. Di ba? Yan ang sinasabi. At kaduda-duda, nakapasa siya sa bar exam, and then yung may chief examiner no, naging boss niya. Isang associate justice sa Supreme Court yon, naging boss niya. So, malayo bang isipin na nagkaaregluhan? Hindi po malayo eh. Dahil nakikita natin yung si Sara Duterte kung paano magsalita, kung paano niya sabihin yung kanyang mga ideya, ay napakalayo po sa isang abogada. Hindi na nga tayo naghahangad dito na siya maging matalino. Pero at least naman, naiintindihan ng sinasabi at meron talagang sense yung mga sinasabi. Pero yun nga po, hindi naman wala tayong naririnig na ganun kay Sara. Ang alam lang natin, tatakbo siya sa 2028 presidential election. Yan. Tapos,
Yung mga binabasa naman niya mga statement sa panapanon, binasa lang naman niya yon. Ang sigurado po tayo diyan, hindi siyang nagsulat noon. Hindi siyang nagsulat noon. Pwedeng pinasulat niya sa speechwriter niya, di ba? O sa isang staff niya. O, ganun po. Kaya sa akin talaga, kitang-kita na ang pagiging abogada ni Sara Duterte ay kaduda-duda at masasabi natin parang malaking misteryo kung bakit bakit nakapasa sa abogasya yan. In fact, wala naman daw kasong hinawakan yan, no? Walang kasong hinawakan. So, yun po ang aking opinion dito, no? So, Kuleg Soliman ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.